Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila. Niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga tao at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, "Huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala." Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo ang lahat at makinig sa humiliya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang pagpapatuloy ng kwento noong Bihilya ng Pasko ng muling pagkabuhay, ang ebanghelyong narinig natin sa araw na ito. Naalala nyo pa ba yung kwento noong Easter Vigil natin? Naalala nyo ba? Sino nakakaalala? Ano yung kwento natin nun? Ano yung naramdaman ni Maria Magdalena at ng isa pang Maria? Yon, very good. Yung takot at galak. Di ba pinagnilayan natin yon? Takot at galak. No? Sa mga nasa online at hindi nakapagsimba, balikan nyo po yung ating pagninilay noong Sabado ng gabi. Bihilya, Easter Vigil. No? Magkahalong takot at galak ang naramdaman ng dalawang Maria. Bakit? Matapos nilang bisitahin ang libingan ni Jesus, umagang-umaga ng linggo, natagpuan nilang wala si Jesus sa kanyang libingan. Sino ang kanilang natagpuan? Yes, ang anghel. At anong sabi ng anghel? Wala na doon si Jesus. Muli siyang nabuhay. Kaya ibalita mo yon. Ibalita nyo yon sa kanyang mga alagad. Kaya nga, ituloy natin yung kwento. Ito yung kwento ngayong gabi. Tumakbo ang dalawang Maria patungo sa mga alagad ni Jesus. Bit-bit ang mabuting balita. Bit-bit ang magandang balita na nabuhay si Jesus. Kaya nga, nung una, takot ang bit-bit sa puso ng dalawang Maria. Naalala niyo yon? Takot sila, bakit? Wala na si Jesus. Natakot sila kasi pupuntahan nila si Jesus sa libingan, patay na si Jesus. Pero nang magpakita ang anghel, yung takot na nararamdaman nila, nadagdagan ng galak.
At ito na yung bitbit ng dalawa. Magkahalong takot at galak. Kaya nga, nang papunta na ang dalawang Maria sa mga alagad, nakasalubong nila si Jesus. At ang bati sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Sa dalawang nararamdaman ni na Maria Magdalena at isa pang Maria, ano na lang ang natira sa kanila? Kung sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot. Galak. Galak. At ito yung pinapakita sa atin ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Sa ating mga takot, pag nilapit mo ito sa Diyos, pag hinanap mo ang Diyos, katatagpuin ka ng Diyos. At sasabihin ng Diyos, huwag kang matakot. Yung takot mo, mapapalitan ng galak. Kailan ba kayo nakaranas ng magkahalong emosyon? Hello? Nakaranas na ba kayo ng mixed emotion na tinatawag? Nakaranas na? Kailan yon? Siguro nung kinasal kayo. No? Sino ba yung mga kinasal dito? Nung kinasal kayo, anong naramdaman nyo? Ha? Lumuha? Ano? Tuwa. Okay, natuwa. Pero, mixed emotion ba? Yung tuwa, may kahalong ano? Pangamba. Pwede. Bakit? Para saan yung pangamba? Siguro inisip mo, kaya ko ba? Pangamba kasi, dati kang single, ngayong may asawa ka na, paano na? First time mo magiging may asawa eh. First time mo magiging may bahay. O baka, first time mo pwedeng maging ina o ama. Diba? Masaya ka kasi ikakasal ka. Pero nangangamba ka kasi, kaya mo bang bumuo ng pamilya? Kaya mo bang magtaguyod ng pamilya, 'di ba? Mixed emotion, no? O baka yung iba nung nag-take ng board exam, 'di ba? Pag nagti-take ka ng board exam, mixed emotion, di mo alam, no? Sobrang mix, ang dami, takot, kaba, ano pa? Pangamba, alalahanin, tapos pero may konting saya, no? Kasi isa na lang, isang exam na lang magiging professional ka na. Magiging doktor ka na, 'di ba? Ano sinasabi ng ating ebanghelyo? Sa mga panahong magkahalo ang ating emosyon, ilapit mo yan sa Diyos. At ang maiiwan, galak, saya, ginhawa, kalma, payapa. Ito yung maganda. Sa tuwing hindi natin maintindihan ang ating emosyon, ilapit mo sa Diyos at katatagpuin ka ng Diyos at sasabihin sa iyo, huwag kang matakot. Sigurado ako, meron mang takot pero magkakaroon ng galak, magkakaroon ng payapa, magkakaroon ng kasiyahan. Ganun naman sa buhay. Kaya nga, nabuhay ang Diyos, nabuhay ang ating Panginoong Yesus para tayo'y samahan tuwing tayo'y natatakot, tuwing tayo'y nangangamba, tuwing tayo'y nag-aalala. At nabuhay si Yesus para palitan lahat ito ng galak at saya. Mga kapatid, ito yung pwede nating mapulot sa ating ebanghelyo at sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Yesus. May pangakong galak sa kabila ng takot. May pangakong galak sa kabila ng lungkot. May pangakong galak sa kabila ng hirap. Alam ko, sa panahon ngayon, ang hirap-hirap, mataas ang bilihin. Hindi natin alam kailan bababa ang gasolina. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Pero, ilapit natin ang lahat ng ito sa Diyos at pakakalmahin niya tayo. Kahit naman ako hindi ko alam
Matutupad ba yung pinapangarap ko? Hindi ko alam. Mawawala ba yung alalahanin ko? Hindi ko alam. Ano mangyayari sa Pilipinas? Hindi ko alam kung ano mangyayari sa ating parokya. Pero sa tuwing nagdadasal ako, kahit may pangamba, merong kapayapaan, merong kasiguraduhan, merong iniiwan ng Diyos na galak sa aking puso. Maging ito yung gawin din nating lahat. Sa mga panahong hati at magkahalo ang ating nararamdaman, laging paniwalaan ang kabutihan at katotohanan na mula sa Diyos. Maging positibo at labanan ang pagiging negatibo. Yan ang aral na mapupulot sa Pasko ng muling pagkabuhay. Amen. Amen.